Ang tugatog ng buhay. Kabanata 411. Galit na galit si Ted Summers na gustong maparusahan ang mga salarin sa likod ng aksidente ng kanyang asawa. Walang inaasahang luluhod siya sa harap ni Alex Rockefeller bigla. Ito ay isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Betty Dawson sa hindi makapaniwala habang tinakpan ni Haley Lawson ang kanyang bibig at nagpakawala ng malakas na hininga. Ang iba sa mga tao ay tumingin sa pagtataka. Maging si Alex Rockefeller ay nagulat din. Wala siyang ideya kung sino si Ted. Sino ka? Ganito ba ang pagbati mo sa mga tao? Mabilis na tumayo si Ted at ngumiti. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, Mr. Rockefeller. Hindi niya sinasadyang lumuhod, ngunit bumigay ang kanyang mga binti dahil sa gulat. Pagkatapos ng lahat, si Ted ay isa ring libreng ahente ng Divine Constabulary. Dati niyang nasaksihan si Alex na nagpadala ng isang hunk na nagngangalang Steel Tower na lumilipad ng isang suntok lang sa Serenity Villa. 2 araw na ang nakalipas na balitaan niya mula kay Sky Melves na pinatay ng napakabatang lalaking ito si Scott Pattingson ng pamilyang Pattingson ng Alaska. Ang mga Pattingson ay nagalit at nagsimulang magplano upang ipagiganti ang pagkamatay ni Scott. Kahit na ganoon, nanindigan si Sky na ipinagtanggol at tinakpan nila si Alex. Nangangahulugan niyon na hindi matutumbasan ng Pattingsons ang kahalagahan ni Alex. Para naman sa pamilyang Summers, wala silang kapantay sa mga Pattingson, kaya paano siya, si Ted Summers, ay nasa maling panig. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 412. Agad na sumigaw si Betty Dawson, kalokohan. Itong makulat na beauty salon ang dapat sisihin sa aking mga pamamaga. Huli, sinampal siya ni Ted Summers sa mukha. Tumahimik ka. Kung sinabi ni G. Rockefeller na ito ay isang reaksyong ALRD, kung gayon ito ay isang reaksyong ALRD. Kung magsalita ka pa ng kalokohan, sasampalin kita hanggang sa matanggal ang ngipin mo. Umiling si Alex, sinabi ni Alex, kung ang iyong mga pamamaga ay mula sa mga produktong ginagamit ng beauty salon, hindi ka maghahirap ng ganito dahil ang pamamaga ay naisalokal. I think allergic ka sa seafood. Kumain ka na ba bago pumunta dito? Lobster, alimango, isda, hipon. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong doktor na ikaw ay lubhang allergy sa pagkaing dagat? Sa pagtatangkang pabulaanan ang pagtatasa ni Alex, mariing itinanggi ni Betty na nakakonsumo siya ng anumang seafood bago pumunta rito. Itinutok ni Alex ang daliri sa tiyan niya. Sa katutubo, ibinuka ni Betty ang kanyang bibig at nagsimulang samuka. Ang suka ay labis na kasuklam-suklam at amoy ng seafood na may mga piraso ng hilaw na isda pa rin ang nakikita. Tinakpan ng mga tao ang kanilang mga bibig at tumingin kay Betty na nagtataka. How dare you frame ang god sister ni Mr. Rockefeller? Pagod ka na bang mabuhay? Si Ted ay nagsilbi sa kanyang asawa ng isa pang pambubugbog. Kabanata 413. Walang plano si Andrew na bumalik sa Switzerland. Siya ay nalulugod pa rin sa paggamot ni Alex Rockefeller at kasunod na pagpapagaling ng kanyang talamak na pancreatitis. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsubok, ang mga resulta ay nakakagulat upang sabihin ang hindi bababasa. Siya ay ganap na gumaling na ang lahat ng mga numero ay bumalik sa kanilang mga normal na antas. Ito ay kahangahangang balita para sa isang may karanasang propesyonal sa larangang medikal, isa rin ang utak sa likod ng ilang kritikal na tagumpay. Bilang isang propesyonal, naunawaan niya ang kahirapan na kaakibat nito. Pagkamit ng gayong mga tagumpay. Bago ito, hindi siya naniniwala sa pagkakaroon ng napakagandang sangay ng pagpapagaling. Hanggang sa ipinakita sa kanya ni Alex ang daan, ganoon. Nag-iisip lang siya ng paraan para maipahayag ang pasasalamat kay Alex nang tumawag ito. Mahal kong Rockefeller, kanino mo ito narinig? Hindi ako uuwi. Oh, naalala ko na. May kasuklam-suklam na babae na ito, isa sa mga pinaka-hindi makatwiran at kasuklam-suklam na mga babae na nakilala ko, sa tingin ko siya ang manugang ng pamilya Summers ng California. Anyway, sinaktan niya ang katulong ko at hiniling na operahan ko ang matanda. Sus, kung hindi ito ang pinakakatawa-tawa na narinig ko. Reklamo ni Andrew sa telepono. Nalinaw ang lahat. Ang babaeng tinutukoy ay si Betty Dawson. Siya ay mayabang na pumunta sa main hospital kasama at binugbog ang mga tauhan, ang dahilan kung bakit tumanggi si Andrew na isagawa ang operasyon at nagsinungaling sa pamilya Summers, sinabi na siya ay babalik sa Switzerland.
Si Ted Summers ay halos isang mystic-level fighter at madaling makinig sa usapan. Nagalit siya nang malaman niyang asawa niya ang dahilan kung bakit tumanggi si Andrew sa operasyon. Sa impluwensya at kapangyarihan ng pamilyang Summers, nakakapagtaka na mabibigo silang makakuha ng mga serbisyo ng dayuhang doktor. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 414. Itinuring ko ang aking sarili na isang mahusay na masahista, Mr. Rockefeller. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon na ipakita ang aking kakayahan? Gusto ko siyang kuskusin ng malinis sa paligon. Agad na nagsiksikan ng mga babae kay Alex Rockefeller. Ang ilan ay nagsimulang hawakan siya. Nagulat si Alex. Gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang walang humpay na pang-aakit sa mga babaeng ito. Sa kabutihang palad, kaagad na sinakrolohan siya ni Hailey Lawson. Okay, magtimpi kayo, my girls. May asawa na siya, sorry. Inakay ni Hailey si Alex sa kanyang opisina at nakahinga ng maluwag pagkatapos isara ang pinto. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Alex. Salamat sa araw na ito. Narito, ang cheque na ito ay para sa iyo. Tiningnan ni Alex ang opisina niya bago sumagot, no way. Ito ang kabayaran ng pamilya Summers para sa pinsalang ginawa sa iyong beauty salon. Bakit ko ito kukunin sa halip? At saka, hindi ako nangangailangan ng pera. Aba, kailangan ng nanay mo. Ang pagsira sa Rockefeller Group sa loob ng 3 buwan ay hindi madaling gawain at kailangan niya ang lahat ng perang makukuha niya. Kung wala ka, hindi ko makukuha ang cheque na ito at ang mas malala pa, ang aking beauty salon ay ilang sandali pa bago magsara. Nararapat sa iyo iyan. Hindi, may sapat akong pera. Itago mo ito para sa iyong sarili. Kabanata 415. The Pinnacle of Life, Kabanata 415. Hindi tinanggap ni Alex Rockefeller ang imbitasyon ni Charles Carter sa hapunan. Nakipag-appointment na siya sa Miranda Film para gamutin ang hindi masabi nitong karamdaman. Isa pa, nakaramdam siya ng matinding guilt sa tuwing nakikita niya si Charles. Marahil ito ay ang nakaraang insidente kung saan siya ay natulog sa parehong kama ni Hailey sa Michigan. O sa oras na iyon, marahil ay kailangan niyang linisin ang aphrodisiac na gamot sa katawan ni Hailey. O baka naman ang hindi sinasadyang yakap na nangyari ilang sandali lang ang nakalipas. Nagulat siya nang malaman na napakaraming intimate encounters nila. Masyadong delikado, naiisip niya. Tila may namumuong urge sa kanyang katawan. Kailangan kong panatilihin ang aking distansya mula kay Hailey. Napaisip si Alex habang dinadial ang numero ni Miranda sa kanyang telepono. Naghanda siya ng ilang pills kagabi. Gamit ang kanyang chi sa parehong oras, ito ay dapat na isang madaling trabaho sa paggamot sa kanyang karamdaman. Gayunpaman, sinabi ni Miranda, "Oh, mahal kong Rockefeller, ikinalulungkot ko. Natigil ako sa trabaho. Maaari ba nating gawin ito ngayong gabi? Tatawagan ulit kita mamaya." Pumayag naman si Alex. Binigyan siya nito ng pagkakataong makausap si Dorothy Essex tungkol sa proyekto sa California Bridges and Railways Inc. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 416. The Pinnacle of Life, Kabanata 416. Sa sobrang init ng pag-uusap sa telepono, nagdilim ang ekspresyon ni Alex Rockefeller. Pagkatapos ng nakaraang engkwentro, huminto saglit ang pamilya Essex ngunit bumalik para gumawa ng kalituhan tulad ng mga ipis na ay hindi titigil sa paglitaw kahit na sila ay nolipol. Parehong nagmamadaling umuwi ang mag-asawa sa abot ng kanilang makakaya. Pagdating sa mga pintuan, narinig nila ang pag-iyak ni Claire Essex. Nakaupo siya sa sahig na namamaga ang kaliwang mukha, magulo ang buhok at isang nawalang tsinelas. Si Beatrice Essex ay mayabang na nakatayo sa gilid, flavor sa kanyang kamay. Halatang binugbog din siya, may dugong dumadaloy sa ilong. "Kung lalapit pa kayo, lahat kayo ay pupunta sa akin." Sigaw niya. Pumasok sa bahay sina Dorothy at Alex ng sandaling iyon. "Ayos ka lang ba, nanay? Paano mo magagawa, uncle?" Napangisi si Dorothy nang makita ang namamagang mukha ni Claire habang si Alex ay lumapit kay Beatrice at tinanggal ang cleaver sa kanyang pagkakahawak. Marahan niya itong hinayla sa likod. "Tumayo ka at itigil mo ang pagdurugo mo." "I will do the fighting," mahinahon niyang sabi. Kabanata 417.
The Pinnacle of Life, Kabanata 417. Imposible. Paano niya nagawa? Napasigaw si Emma Asek sa gulat, hindi matanggap ang nangyari. Hindi ito dapat mangyari. Ang mga bagay ay dapat na naging iba pang paraan. Pinatumba ni Alex Rockefeller ang humahagulgol na bodyguard sa pamamagitan ng isang sipa at tiningnan si Emma ng may ngiti sa mukha. So ito ang mga malalakas at makapangyarihang mandirigma na kinuha mo. Sus, sigurado ka bang hindi sila taga-film studio? Nagtataka ako kung ang mga Aseks ay masyadong strap para sa pera upang umarkila ng aktwal na mga manlalaban pagkatapos na mawalan ng pagkakataon na magtrabaho sa Wayland Realty. Siya ay nakakatawa, mapilit, at nangingibabaw. Si Madam Joan at ang iba ay nanunood sa takot. Napailing si Beatrice Aseks kahit na nagsimula siyang isipin na si Alex ay kamukha ni Mask, ang kanyang lihim na manliligaw. Hindi maaari. Ang maskara ay mula sa mga autoridad. It can't be him. Umiling siya. Nakakabaliw. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 418. The Pinnacle of Life, Kabanata 418. Dahan-dahan silang nilapitan ni Alex Rockefeller pa isa-isang hakbang. Nang makita ang bodyguard na bali ang paa sa sahig, si Anderson Aseks ay natakot sa kanyang talino. Baliw. Baliw siya. Hindi ko gustong maging wheelchair-bound sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kagad pinili niya ang unang pagpipilian at lumuhod sa harap ni Claire Aseks. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa pagtataka. Samantala, si Beatrice na nakahawak pa rin kay Claire ay nagnakaw ng sulyap kay Alex. Mukhang medyo iba siya ngayon, medyo manlayer kaysa dati. Parang Mask. Hindi, ilusyon lang iyon. Gawin mo, nanay. Sabi niya kay Claire. Smack. Kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, sinampal ni Claire si Anderson. Aalis tayo sa mismong bahay na ito sa loob ng 3 araw, umiiyak niyang sabi. Pagkatapos nito, putulin namin ang aming relasyon sa iyo. Malaki. Inaasahan ko iyon. Tumalon sa tuwa si Madam Joan. Tumira sa ilalim ng tulay, mga palaboy. Umungol si Anderson. Kabanata 419. Isang magandang babae ang nakatayo doon. Hindi ang kanyang asawa, si Dorothy, kundi ang kanyang hipag. Beatrice Aseks. Nanlaki ang mga mata niya sa takot nang mabilis niya itong tinulak palayo. Ikaw. Bam. Napaatras ng ilang hakbang si Beatrice at sumalpok sa ref. Itinulak mo ako. Pulalas ni Beatrice habang nakatingin kay Alex. Kadalasan, magkakaroon siya kaagad. Paalala ni Alex, ngunit ngayon siya ay kumilos tulad ng isang mahinang babae, ganap na hindi karaniwan. Finally ka ni Alex ang kanyang mga kamay at sinabing, paumanhin, akala ko ikaw si Dorothy. Kakatwa, hindi galit si Beatrice ngunit tinakpan ng kamay niya ang ilong at labi ni Alex. Sa halip, natigilan si Alex. Kahit kailan ay hindi sila nagkaroon ng ganoong intimate encounter. Maliban doon. Gabi, syempre, kung saan siya napunta sa kanya pagkatapos ng droga. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tinulak niya ang kamay niya. Biglang nagtanong si Beatrice, mask ka ba? Nagulat si Alex at paulit-ulit na nag-iisip sa sarili, iniisip kung ano ang ginawa niya para ilantad ang kanya. Pagkakakilanlan. Bago pa niya ito itanggi, nagpatuloy si Beatrice, tiyak na ginaya mo siya pagkatapos manood. Yung video niya, di ba? Hindi ka kamukha niya. Tinapakan niya ang paa nito at mabilis na lumabas ng kusina. Iyon ay isang magandang takot. Sabi ko na nga ba? Hindi maaaring siya. Nakahinga ng maluwag si Beatrice. Ang maskara ay isang mapamilit, nangingibabaw, kaakit-akit ngunit tapat na tao. Kahit na si Alex ay may isang katulad na ugali at hairstyle, iba talaga ang vibe na binigay niya. Ang mahina sa kusina at ang nangingibabaw na mask ay dalawang magkaibang nilalang. Mababaliw na ako. Pumasok si Beatrice sa sala at mabilis na ginapos si Claire sa paghahanap ng bahay. Aseks. Halika dito. Gusto kong maghanap ng $20 million villa. 20 milyon. Ang mahal niyan. Pulalas ni Beatrice. Ano ang alam mo? Ganon kalaki ang pera niya. Kung hindi namin ito gagamitin, ang kanyang ina ang gagamitin. Iyon. Baliw si Brittany Rockefeller. Gustong sirain ang Rockefeller Group sa 3 buwan. Maniniwala ka ba? Well,
Ayoko. Mas gugustuhin kong gamitin ang pera para makabili ng villa. Kaysa hayaan mo na lang masayang. May swimming pool din. I love swimming. Kahit na ang Maple Villa ay isang perpektong pagpipilian, ngunit magiging awkward ang mga bagay kung si Brittany. Ibinalik. Natatakot pa rin si Claire sa kanya. Bakit hindi ka kumuha ng isa na may tag na 10 milyong dolyar sa halip? Ungkahin ni Beatrice. Hindi, gusto ko ng 20 milyong dolyar na villa. Sa pagkakataong ito, pumasok sa kusina ang totoong Dorothy. Sigurado ka bang gusto mong bumili ng villa para kay inay? Sa pagkakataong ito, sinigurado ni Alex kung sino ito bago siya hinayla sa isang malalim na yakap. Siyempre, saan ka pa pwedeng manatili? Ang iyong ina ay hindi gustong tumira sa Maple Villa para sa sigurado. Pero ang pera, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ka kumukuha ng pera? Sagot ni Alex, relax, it's legitimate cash. Ang aking ina ay napakayaman ngunit lamang. Nalaman ito kamakailan. Siyempre, hindi niya masasabing niloko niya ito sa isang malas na lalaki. Tapos siya, ay hindi kailanman nais na gamitin ito. Shoo. Ang kusina ay hindi ang iyong lugar. Marahang itinulak siya ni Alex patungo sa pinto. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Kaya akong maghugas ng gulay. Ang iyong mga kamay ay nararapat na mas mahusay. Umiling si Alex. Para saan naman? Inawakan ni Alex ang kamay niya at marahan itong hinalikan. Para sa labi ko. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 420. Okay, dapat kang pumunta at maghanda para bukas. Pipirma tayo ng kontrata. With Roadways and Bridges Inc. After all, ani Alex. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa walang awa. Twinkle. Pagtiisan ng mga kahihinatnan ng asar sa akin, Madam Joanne. Ang hapunan noong gabing iyon ay napaiyak ang magkapatid na Essex. Sinabi ni Dorothy Essex sa kanyang ina. Claire, ma, ito ang tinatawag nating totoong pagkain. Ang mga niluto mo ay hindi nakakain sa pinakamahusay. Puno ng pagkain ang tiyan ni Beatrice habang tahimik na nakatingin kay Alex. Matapos lunukan ang huling piraso ng inihaw na baboy sa gravy, dinilaan ni Claire ang kanyang mga labi at sabi niya, ako ay nagmula sa isang mayamang pamilya at hindi na kailangang gumawa ng anumang gawaing bahay. Sabi ng tatay mo noon, hand model daw ako. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte. Na pinagluto pa kita. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. Jer. Alex, bakit hindi ka naghuhugas ng pinggan? Isa pa, ikaw pa rin. Walang trabaho, tama. Pagkatapos ito ay nakatakda. Ikaw na ang magluluto para sa amin simula ngayon. Bumalik si Claire sa kanyang tunay na sarili pagkatapos ng masaganang pagkain. Busy ako at may appointment ako ngayon. See you. Tumayo si Alex at umalis. Halika, kaunting pera at magiging maangas ka at kung ano pa. Tumayo na rin si Dorothy. May trabaho pa akong gagawin. Doon ako sa kwarto ko. Nabaling ang atensyon ni Claire sa kanyang bunsong anak. May mga assignments akong dapat tapusin. Tumakbo si Beatrice sa hagdan. Sino ang naguhugas ng pinggan noon? Ikaw ay. Kahit hand model ka, iniwan ka pa rin ng asawa mo para sa iba. Babae. Bastos kang brat. Asterisk si Richard asterisk. Tinawagan ni Miranda si Alex ng alas 8:30 ng gabing iyon. Sa wakas ay tapos na siya sa trabaho at ngayon ay bumalik sa kanyang silid sa hotel sa The Hilton. Ano ang ibig mong sabihin na ipapagamot kita sa hotel? Biglang tumanggi si Alex. Kung tutuusin, mukhang hindi masyadong bagay ang nag-iisang babae at nag-iisang lalaki sa isang silid ng hotel. Ngunit muli, ang sakit ni Miranda ay medyo kakaiba at medyo kilalang kilala. Ang kanyang paggamot. Medyo nakakahiya, to say the least. Ang hotel ay naging perpektong lugar. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Alex sa kwarto. Pagkatapos ng katok, binuksan niya ang mga pinto at nakita si Zendaya. Nagtataka namang tumingin si Alex sa numero ng kwarto. Nakarating ba ako sa tamang lugar? Oo, ginawa mo. Pasok ka. Umiti si Zendaya. Pagpasok niya ay nakita niya si Miranda na papalabas ng banyo na basang-basa ang buhok.
Puting tuwalya na nakapulupot sa kanyang katawan tumambad ang kanyang malasutlang mahabang binti na labis na ikinatuwa ni Alex. Masayang bati ni Miranda kay Alex. Damn, are foreign women so accessible? Naiisip niya habang sinusubukang iiwas ang mga mata. Gayunpaman ang kanyang kasuotan ay ginawang mas madali ang paggamot. Ang proseso ay medyo nakakahiya kasama si Miranda na nagmamadaling pumasok sa banyo at namumula si Zendaya. Naging matagumpay ang paggamot na nagpagaling kay Miranda sa kanyang nakakainis na karamdaman. Nangako siya. Sumulat ng isang walang kamali-mali na artikulo na nag-e-endorso at nagtataguyod ng mga benepisyo ng tradisyonal na gamot. Dahil ayaw ng manatiling arte, umalis si Alex. Gabi na, aalis na rin ako, sabi ni Zendaya. Sabay silang umalis sa The Hilton. Gayunpaman, hindi nila alam, isang paparazzo pala. Abala sa pagkuha ng mga larawan nilang naglalakad palabas ng lobby ng hotel sa malapit. Asterisk. Si Emma Sex ay malapit na nakaupo sa isang lalaki sa opisina ng South Cali Structures. Ang lalaki ay si Ethan Hawke, anak ni Thomas Hawke at may-ari ng South Cali Structures. Nasa meeting noon si Thomas habang naghihintay sila sa labas. Kasama si Ethan, tiwala si Emma na tatatakan niya ang deal. Habang iniisip niya kung paano niya madudurog sa wakas ang kumpanya ni Dorothy pagkatapos masecure ang deal, lalo siyang nasasabik. Sa kagustuhang pasayahin si Ethan sa abot ng kanyang makakaya, ipinatong pa nito ang hita sa kondongen nito. Sa sandaling iyon pumasok sina Dorothy at Alex. Bakit ka nandito? Nagdilim ang ekspresyon ni Emma. Kabanata 421. Sinulyapan ni Alex si Emma at naisip nagkataon lang. Naglakad siya papunta sa sofa na hawak-hawak si Dorothy at dahan-daang pinunasan ng tisyo ang sofa. Bago lumingon sa kanya. Halika, maupo ka rito, wifey. May meeting pa ngayon si Mr. Hawke. Gagawin natin. Maghintay ka lang dito hanggang sa matapos siya, pagkatapos ay mapipirmahan na natin ang kontrata. Tumango si Dorothy at magalang na umupo sa sofa. Kumuha si Alex ng isang bote ng tubig sa kanyang bag at binuksan ang takip bago ibinigay sa kanya. Kumilos ang dalawa na parang walang tao, parang si Emma at Ethan ay walang iba kundi manipis na hangin. Hindi na napigilan ni Emma ang kanyang galit. Tumayo siya at lumapit sa dalawa. Dorothy, may tanong ako sa'yo. Bingi ka ba? Anong kontrata ka dito? WHO. Sinabi mo pa bang pumunta ka dito para pumirma ng kontrata? Uminom ng ilang higop ng tubig si Dorothy at iniabot ang bote kay Alex. Gusto mo? Din. Oo naman. Inilagay ni Alex ang kanyang mga labi kung saan ang mga labi ni Dorothy ay nasa bote at uminom. Tubig din. Galit na galit si Emma. Pakiramdam niya ay may masamang nangyayari. Sinisikap ng Assex Constructions na makuha ang kanilang mga kamay sa proyekto kasama ang South Cali. Istruktura para sa pinakamahabang panahon. Ang tanging karibal nila noong panahong iyon ay ang Stoneworks, ngunit si Dorothy. Kailangang magpakita ng tip ng wala saan kapag pipirma sila ng kontrata. Ito ay lamang nerve-wracking. Hoy, huwag kang maglakas loob sa iyong sarili, Dorothy. Alam mo ba kung saan tayo tama? Ngayon. Sigaw ni Emma. Napatingin si Dorothy kay Emma. I don't think the contract we're signed has anything to gawin sa iyo, Emma. Malamig na tumawa si Emma. Ngayon na talaga. Iba ang gusto kong sabihin. Alam mo ba kung sino ito? Ang gwapo ng binata. Tinuro niya si Ethan. Si Ethan naman ay nakatutok kay Dorothy. Kung ikukumpara kay Emma, si Dorothy ay mas napakarilag. Dahil sa katayuan niya, maraming babae ang nakita ni Ethan. Sa kanyang buhay, gayunpaman si Dorothy ay napaka-ethereal na hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kagandahang ito ay kasal na. Sa pagtingin kay Alex, naramdaman ni Ethan na madali niya itong mapapanalo sa anumang aspeto. Si Alex ay isang tumpok ng she-asterisk na nakatanim sa tabi ng bulaklak, Dorothy. Sino yan? Ang iyong kasintahan. Mahinahong sabi ni Dorothy. Itinaas ni Emma ang kanyang ilong sa hangin. Bingo, boyfriend ko siya, Ethan Hawke. Ikaw ba? Alam mo kung sino siya? Sagot ni Dorothy, oh. Pareho siya ng apelyido. Don't tell me anak siya ni Mr. Hawke. Si Emma ay mukhang sobrang saplada. Tama, kauri siya ni Mr. Hawke. Si Ethan ang bata.
Tagapagmana ng South Cali Structures. Sasabihin ko sa iyo kung ano, Dorothy. Kahit anong kontrata mo. Sa pagpirma ngayon, hindi kita papayagan. Nagulat si Dorothy. Ano? Nakipag-ugnay ka sa batang tagapagmana ng South Cali. Mga istruktura. Damn, may upgrade ka na ba? So you're saying that you've settled a kontrata sa South Cali Structures. Eksakto para alam mo ang lugar mo. Bakit hindi ka nalang mawala kung ganoon? Talaga bang? Gusto mong ipahiya ang sarili mo? Nandito kami para pumirma ng kontrata. Siyempre aalis tayo pagkatapos nating gawin iyon. Nanatili si Dorothy. Kalmado. Anong kontrata? Sinabi ko sa iyo na ito ang kumpanya ng aking kasintahan. Kahit anong kontrata. Ito ay hindi wasto. Sabi ni Emma habang nakakapit kay Ethan. Baby, ilabas mo sila please. Naiinis lang ako. Nakatingin sa mga mukha nila. Ilong-ilong ang pagkakasabi niya ng baby kaya hindi napigilan ni Alex na maramdamang tumayo ang balahibo sa kanyang balat. Anong kasanayan? Bagamat ayaw paalisin ni Ethan si Dorothy dahil sa kanyang hitsura na gawa na ni Emma. Gumawa ng ganoong kahilingan. Dahil kakabit lang niya ng tip sa kanya kailangan niyang kumilos. Basta. Go, hindi gagana sa iyo ang South Cali Structures. Magiging invalid ang anumang kontrata. Simula ngayon. Gayunpaman, alam na nina Alex at Dorothy ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bago pa sila dumating sa opisina. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 422. Nanatiling nakaupo ang dalawa, hindi pinapansin ang bawat salitang sinabi ni Ethan. Nagsalubong ang kilay ni Ethan at naging malamig ang ekspresyon nito. Hoy kayong dalawa. Nagtatanong ako. Buti na lang umalis ka. Sinabi ko na hindi nagagana ang South Cali Structures. Ikaw. Umiti ng husto si Emma na kumikilos pa rin bilang bastos gaya ng dati. Narinig mo ba yon? Bakit ikaw pa? Dito. Ganyan ka ba talaga kawalanjiya? Oh, tama, narinig ko na binago ninyo ang kumpanya. Pangalan sa isang bagay tulad ng Dorothy Alex Constructions at walang anumang kapital. So ibig sabihin malugi ka kung hindi ka kumita ng pera. Koy Paunan, Rockefeller. Dapat mong ihiwalay ito sa kanya habang kaya mo pa. Bakit hindi ka magtrabaho bilang aking alipin? Baka maawa ako sa iyo kung maganda ang mood ko. Kalmadong sagot ni Alex, sa tingin ko medyo maaga pa para sabihin kung sino ang kaawa-awa sa huli. Napalingon siya kay Ethan. Ethan Hawks, tama ba? Hindi ikaw ang namamahala sa South Cali. Structures pa lang. Hintayin natin ang pagdating ng iyong ama. Siya lang ang may say dito. Galit na galit si Ethan. How dare you speak to me like that? Kung pipilitin mong manatili, gagawin ko. Paalisin kayong dalawa ng mga bantay. Pagkatapos nito, tinawag niya ang security team at hindi bababa sa 6 na gwardya ang sumugod sa silid hintayan. Agad namang binati ng team leader si Ethan. Young Master Hawks, anong kailangan mo? Ang iyong hiling ay ang aming utos. Tinuro ni Ethan si Alex. Itapon mo ang punk na ito. Itinuro si Dorothy sa susunod, sinabi niya ay escort mo rin ang babaeng ito palabas. Alam pa niya kung paano maging gentleman sa mga babae sa mga oras na ganito. Kaya naman nagbigay siya ng magkahiwalay na utos sa mga gwardya para sa dalawa. Masigasig na tumugon ang mga gwardya at handang itapon ng mag-asawa. Tumigil ka. Biglang may sumigaw sa kanila. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila medyo mahigpit. Umakbang siya patungo sa kanila. Nakasunod sa likuran niya ang isang babae na nakasuot ng standard uniform na mukhang propesyonal. Sa kanilang pagdating, natakot ang mga gwardya. Napatigil sila sa kanilang ginagawa. At yumuko ng may paggalang. CEO Hawks. Ang taong ito ay ang CEO ng South Cali Structures, si Thomas Hawk. Lumapit si Ethan sa kanya at sinabing, "Tay, tapos na ang meeting niyo." Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Sagot ni Ethan, "Tay, may ipapakilala ako sa iyo. Ito si Emma Asex, my girlfriend, ang nabanggit ko sa iyo noon. Siya ay mula sa Asex Constructions. Hindi may project tayo na nangangailangan ng supplier. Pirmahan natin ang kontrata sa Asex. Mga konstruksyon at nagtutulungan bilang isang pamilya.
Lumapit si Emma kay Thomas at binati ito ng isang matamis na ngiti at matikas na pag-uugali. Hello, Mr. Hawks, ako si Emma. Hindi ko inaasahan na magmumukha kang bata. Akala ko kapatid ka ni Ethan kung hindi ko alam. She was trying her best to get on his good side as her smile grew brighter and sweeter. Gayunpaman, nanatiling walang ekspresyon si Thomas sa kanya. Talaga. Limitado ang mga kakayahan ni Emma, hindi niya mabasa ang silid. Hindi niya masabi na abala si Thomas. Nagpatuloy siya sa pagngiti ng matamis. Oo. You look so young and handsome. Kung magkatabi tayo sa paglalakad, baka isipin ng mga tao na mag-asawa tayo. Hindi napigilan ni Alex ang mapatawa. Mukhang sobrang galit si Thomas. Tinapunan niya ng masamang tingin si Ethan. Paano ka napunta sa mga ganyang moron? Bulag ka ba? Pinigilan niya ang kanyang galit at hindi pinansin, lumingon sa halip kay Alex at Dorothy. Kayo sina Mr. at Mrs. Rockefeller mula sa Dorothy Alex Constructions. Tumango si Alex. Ako si Alex Rockefeller at ito ang aking asawa, si Dorothy Essex. Umiti si Thomas. Sorry for being late, medyo na-delay ang meeting ko. Halika, pasok tayo sa opisina ko. Inihanda ko na ang kontrata. Kabanata 423. Nanlaki ang mga mata ni Emma sa hindi makapaniwala habang pinagmamasdan sina Alex at Dorothy na naglalakad papasok sa opisina ni Thomas. Agad siyang lumingon kay Ethan. Baby, anong nangyayari? Anong kontrata ang pinipirmahan ng tatay mo kay Dorothy? Umiling si Ethan. Hindi rin ako sigurado. Hindi ako gaanong pamilyar sa kung paano gumagana ang mga bagay sa kumpanya ng aking ama. Napasimangot si Emma. Ang mapahamak na kumpanya ni Dorothy ay dating isa sa aming mga subsidiary na kumpanya. Malapit na silang mabangkarot. Kung nagtatrabaho ang iyong ama sa isang maliit na kumpanya, marami siyang problema sa proseso. Kailangan mong kumbansihin ang iyong ama, kung hindi, huli na ang lahat. Oo, alam ko. Binaliwala ni Ethan ang kanyang mga sinabi na halatang naabala sa ekspresyon ng kanyang ama kanina. Masasabi niyang may mali. Umalis sina Alex at Dorothy sa opisina ng CEO pagkatapos lamang ng 10 minuto. Ang kontrata noon. Matagumpay na nalagdaan. Bago sila dumating, napag-usapan na ni Charles si Thomas tungkol sa mga detalye ng kontrata. Naayos na nila ang mga tuntunin at kondisyon noon pa man at si Thomas ay walang anumang pagtutol. Una, sa titulo ni Alex bilang isang milagrong doktor at ang kanyang mga koneksyon sa mga yaultang. Summers and Thousand Miles Conglomerate, alam ni Thomas kung gaano siya kahalaga sa California. Pangalawa, si Charles ay isa sa mga pinakamalaking shareholder ng South Cali Structures. Kaya't kung nais ni Charles na magkaroon ng isang salita sa isang kontrata na di umano ay napakaliit, kailangan itong maging isang malaking bagay. Ang bilis mong lumabas. Pinalayas ka, diba? Napansin ni Emma na lumabas sa opisina sina Alex at Dorothy sa loob lamang ng 10 minuto at nagsimulang kumaway. Paano sila makakapagpirma ng kontrata sa loob lamang ng 10 minuto? Kahit na ginawa nila, dapat. Hindi gaanong mahalaga. Ngunit paano pumirma si Thomas Hawk ng ilang hindi gaanong mahalagang kontrata? Siya ang CEO ng kumpanya. Ang pananahimik ni na Alex at Dorothy ay mas lalong naging dahilan ng pagkabigla ni Emma. So paano ito? Well, I told you so, pinapahiya mo lang sarili mo. Bakit gagana ang South Cali Structures sa iyong maliit na asterisk S na kumpanya? Dorothy, kumuha ka na lang ng lilipat na kumpanya para makalabas ka sa bilya namin. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, binigay na sa akin ni Lola ang bilya na tinitirhan mo. Huwag kang maglakas loob na humakbang sa aking bahay mula ngayon. Tumingon si Dorothy kay Emma, puno ng pakikiramay ang mga mata nito. Gusto niyang magsalita, ngunit nagpa siya siyang huwag na. Ang ginawa niya ay lumabas ng opisina habang hawak ang mga kamay ni Alex. Humihingal si Emma at lumingon para humingi kay Ethan. Baby, ngayong libre na ang tatay mo, pasok na tayo. Sige. Inawakan ni Ethan ang kamay ni Emma at naglakad patungo sa opisina ng CEO. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na haharanggan siya ng kalihim. Paumanhin, young Master Ethan. Hindi ka makapasok ng walang pahintulot ng CEO. Nagdilim ang ekspresyon ni Ethan. Secretary Jody, bakit kailangan ko ng permiso para makita ang tatay ko? Naging mental ka na ba?
Maya-maya lang ay nanggaling sa opisina ang boses ni Thomas. Papasukin mo siya, ngunit paalisin mo si Miss Essex. Bahagyang tumango si Jody at pinapasok si Ethan, ngunit hinironggen si Emma palabas. Miss Essex, pwede. Umalis ngayon. Ano? Bakit hindi ako makapasok? Nandito ako para pumirma ng kontrata. Ako ang iyong young masters. Girlfriend. Sigaw ni Emma na halatang galit na galit. Umiling si Jody. Miss Essex, baka nagkakamali ka, wala kaming anumang kontrata na pipirmahan sa iyo. Nagsimulang magpanik si Emma. Bakit hindi? Ako si Emma Essex mula sa Essex Constructions. Hindi mo ba alam ang kontrata para sa pagiging supplier para sa Five Rings Project? Nangako sa akin ang iyong young master na pipirmahan natin ito ngayon. Paanong hindi mo ako pinapasok? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Malamig na tinitigan siya ni Jody. Paumanhin, pinirmahan namin ang kontratang ito kanina sa ibang kumpanya, hindi sa Essex Constructions. Ano? Kung hindi tayo, sino ang pumirma ng kontrata? Mga gawang bato. Mga konstruksyon ng Dorothy Alex. Ano? Sila. Walang paraan, walang paraan. Baka nagkakamali ka. Mangyari na umalis, Miss Essex. Nagsimulang sumigaw si Emma. Hindi. Imposible yan. Paano mo ito pipirmahan sa kumpanya ng B** na iyon? Ang kanyang She City Company ay hinding-hindi makakayanan ng ganoong kalaking proyekto. Siguradong na-scam kayo. Gusto kong makita si Mr. Hawk, gusto kong makita si Ethan. Papasukin mo ako. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 424. Habang patuloy ang hiyawan, lumabas ng opisina si Ethan. Lumapit si Emma sa kanya. Baby, sinabi ng babaeng ito na pinirmahan ng Dorothy Alex Constructions ang kontrata para sa Five Rings Project. Totoo ba yan? Mangyaring sabihin sa iyong ama na hindi siya dapat. Sex lang. Maaaring lagdaan ng mga konstruksyon ng kontratang ito. Hindi mo ba ipinangako sa akin iyon? Pumasok ka na lang at sabihin mo. Pinutol siya ni Ethan. Emma, umalis ka na. Huwag na tayong magkita muli. Natigilan si Emma. Ano? Ano ang sinabi mo, Ethan? Tumingon si Ethan sa mga guard. Kung hindi siya umalis, gawin mo siya. Oo, master. Sa wakas ay napagtanto ni Emma na siya ay nakipaghiwalay sa kanya. Siya ay nagalit. Ethan Hawke, ang kulit mo. Hindi mo ba naaalala ang ipinangako mo sa akin sa kama kagabi? Bastard ka. Paano mo masisira ang iyong mga pangako? Hindi ka makatao, mabulok ka sa impyerno. Bigla siyang sinampal ng isang gwardya sa mukha. How dare you insult our young master? May death wish ka ba? Itapon mo siya ngayon. Makalipas ang 10 minuto sa Essex Manor. Napakaganda ng kalooban ng matandang babae. Nabawi niya ang bilya na iyon ni Claire. Ay nakatira sa at nasa ilalim ng impresyon na matagumpay silang nakapirma ng kontrata sa South Cali Constructions. Kapag napirmahan na ang kontrata, magagawa nilang bawasan ng pinsala mula sa fallout sa Wayland Realty. Baka mapalawak din nila ang kanilang negosyo. Bukod dito, nakatanggap lang sila ng permit sa pagbebenta para sa isa pang bagong uri ng construction material. Kaya, kikita pa rin sila ng maraming walang thousand leaves. Noon lang tumawag si Emma para ibigay sa kanya ang masamang balita. Lola, hindi ko mapirmahan ang kontrata ng Five Ring Project. Ano? Pinapakain ng matandang babae ang kanyang ibon at nawala ang pagkakahawak sa kulungan ng ibon nang marinig ang sinabi ni Emma. Mga salita. Anong nangyari? Bakit hindi mo ito mapirmahan? Hindi ba ito nakalagay sa bato? Pirmahan na ng B** na iyon na si Dorothy bago ko magawa. Napasigaw ang matandang babae at nahimitay sa gulat. Kasabay nito ang pagmamaneho ni Alex kay Dorothy sa kanyang BMW M8 pabalik sa kanyang opisina. Pagkatapos ay pumunta siya sa Essex Villa para kunin sina Beatrice at Claire at nagtungo sa isang realty center na nagbebenta ng mga bilya sa isang partikular na lugar. Buong gabing gising si Claire sa paghahanap ng magandang lugar na matitirhan. Sa wakas ay nakahanap na rin siya si Sena. Port sa City West ng California. Sa tabi ng lugar ay isang sikat na 5-star forest garden. Floresta. Dahil dito, ang paborableng lugar ay may medyo tahimik na kapaligiran.
Namumula ang mga mata ni Claire dahil sa kawalan ng tulog. Sa kabila nito, siya ay labis. Pasigla. Gusto lang niyang magtungo kaagad sa realty center ng Senaport. Ang mga mata ni Claire ay kumikinang sa pinanubik habang nakatingin sa mga modelo ng villa. Mahilig din si Beatrice sa mga disenyo. Bumalik sila sa main hall para tingnan kung aling villa ang pinakagusto nila. Biglang may tumawag sa kanila. Hoy, ikaw ba yan, Claire Essex? Kaya nandito ka. Kasama ang iyong manugang upang tingnan ang mga modelo ng villa. Makakabili ba talaga ang manugang mo ng ganoon kalaking villa? Ito ay ang matandang kapitbahay ni Claire, ang abala na nakatagpo niya sa bangko noong. Nagdedeposito siya ng tseke. Sa tabi ng kanyang matandang kapitbahay ay isang batang mag-asawa. Kalatang manugang niya ang lalaki. Kabanata 425. Kinasusuklaman ni Claire ang pamilyang ito. Kinamumuhian niya ang babae, si Madam White, lalo na dahil palagi niyang ipinagmamalaki ang tungkol sa kanya. Manugang to the point na nakakainis na. Naiklik ni Claire ang kanyang dila dahil sa frustration. Anong ginagawa niyo dito? Umalaklak si Madam White. Nandito ako para maghanap ng magandang mabibili, ano pa ba? O, akala mo ba nandito lang ako para mag-window shop tulad mo? Tumanggo si Beatrice. Paano mo malalaman kung kaya natin ang isang villa o hindi? Lalong tumawa si Madam White. Of course I do, we're neighbors after all. Paano ko? Hindi alam. Nabalitaan ko na kukunin ng mga Essex ang villa mo kaya siguro kailangan mo ng bagong lugar sa lalong madaling panahon. Pero alam nyo ba na ang mga villa sa Senaport ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon? Hindi lang sino man ang makakabili ng villa sa lugar na ito, alam mo ba? Walang paraan na maaari kang gumamit ng 20 milyong dolyar na pekeng tseke dito. Nagtanong ang manugang ni Madam White $20 million fake check. Chikakled at tinuro si Alex. Yun ang manugang ni Claire. Binigay niya ang kanya. Ganan isang pekeng tseke kanina. At boy, sabihin ko sa iyo, nang dinala niya ito sa bangko, sinabi nila sa kanya na ito ay peke. God, sumakit ang tiyan ko sa lahat ng iyon. Tumitawa. Mahinahong sabi ni Alex, kung ganoon ay huminahon ka. Ang iyong lumang asterisk ay naghihirap mula sa pareho. Diabetes at mataas na presyon ng dugo. Huwag kang mamatay sa sobrang pagtawa. Sigaw ng anak ni Madam White. How dare you speak ganyan sa mama ko? Sumagot si Alex, nagsasabi lang ako ng mga katotohanan. Nagpasya si Alex na huwag nang mag-aksaya pa ng lakas sa pamilyang ito. Nilainggan niya ang tindera na nakasunod sa kanila habang nagbabrowse sila. Ipakita sa amin ang mga bilya na ibinibenta. Maghintay ka. Tumapit si Madam White sa tindera. Binibini kung gusto mong kumita ng komisyon, pinakamahusay na tumulong ka sa ibang tao. Walang paraan na kaya nilang bilhin ang mga bilya dito. Bakit hindi mo kami tulungan? Maaari mo kaming bigyan ng maikling pagpapakilala sa mga bilya dito, baka bibili kami ngayon. Malamig ang boses ni Claire. Ikaw. May pera ka pa ba? Sumagot si Madam White, bakit ako hindi? Maaaring wala akong pera, ngunit ang aking manugang ay mayroon, hindi katulad ng ibang kakilala ko. Nabalitaan ko na hindi siya kumikita ng 1 sentimo sa nakaraang taon, tama ba? At hindi ba niya kinailangan pang lumuhod sa kanyang biyenan para makakuha ng pagkain? O, at hindi ba siya nahihirapang magbayad ng mga gastos sa ari-arian noong isang araw lang? Pero nandito ka pa rin sa window shop. Mangarap pa. Uli niyang nilainggan ang tindera. Halika. Naiinis na pinandilatan ng tindera si Alex at ang iba pa bago sumugod sa kabilang pamilya ng walang imak. Sa sobrang galit ni Claire ay sinimulan niya ang pagtapak sa lupa. Hindi napigilan ni Alex na matawa. Bakit ka nagagalit sa isang may diabetes? Tanong ni Beatrice, tinawag kanyang loser na umasa ka sa mga babae. Hindi ka ba galit? Umiling si Alex. She's nothing more than a insignificant pest to me. Bakit ako magagalit? Kung gayon ang ibig sabihin ba nito ay iniisip mo na ako ay isang hamak na peste din. Hindi mo ipinagtanggol. Sarili mo nung sinigawan kita. Nagpasya si Alex na huwag magsinungaling. Kung hindi ka kapatid ni Dorothy, mas hamak ka kaysa sa isang peste. Malapit nang sumabog si Beatrice. Binaril siya ng masamang tingin na pagpasyahan niyang ilabas niya ang kanyang wallet mamaya.
Si Alex naman ay tumawag ng isa pang tindera. Marami sa kanila. Nagtatrabaho sa sentro pagkatapos ng lahat. Gayunpaman nang dumating ang isa sa kanila, napigilan si Alex. Kilala ko siya. Priscilla Peters. Bakit ka nagtatrabaho dito bilang isang tindera? Tanong ni Beatrice. Halatang nagulat. Sa iisang university sila nag-aaral kung tutuusin. Sa kanilang mga titulo bilang isa sa pinakamagandang babae sa universidad at miyembro ng Devil Coven, medyo sikat sila sa campus. Kaya naman, naging magkakilala ang dalawa. Si Priscilla ay nakasuot ng karaniwang uniforme, tila mas mature kaysa karaniwan. Dahil sa ang kanyang malamanika na mukha, ito ay isang sariwang bagong hitsura para sa kanya. Kuya Alex, Beatrice, nagkataon lang. Nagpa siya kung magtrabaho dito ng part-time tuwing bakasyon. Nagpa siya si Priscilla na batiin si Alex bago batiin si Beatrice. Marami nang nabanggit si Michelle tungkol kay Alex noong nakaraan. Kaya alam niya kung para saan din ang kanyang dugo. Pagkatapos ng maikling paliwanag, naunawaan nila ang dahilan ng kanyang pagtatrabaho doon. Si Priscilla ay nagmula sa karaniwang pamilya. Ang isa sa kanyang mga pinsan ay nagtrabaho sa kumpanya ng realty at iminungkahi na magtrabaho siya doon ng part-time. Kung matagumpay siyang magbenta ng vilya, makakakuha siya ng malaking halaga ng komisyon. Nandito ka ba para bumili ng property? Napakamahal ng mga vilya dito, alam mo ba? Napangiti si Priscilla habang inilabas ang dila. Tingnan natin ang mga vilya na iyon. Itinuro ni Claire ang isa sa mga modelo na tila nakalagay malapit sa isang ilog. Sige. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 426. Dinala sila ni Priscilla sa mga modelo. Palihim silang pinagmamasdan ni Madam White mula sa kabilang panig. Panunuyan niyang sabi, "Young lady, ang iyong kasamahan doon ay magsasagawa ng charity work, paano kaya ang pamilyang iyon ay makakabili ng ari-arian? Kapitbahay nila ako kaya kilala ko sila. Nambobola lang sila para mukhang mas mayaman sila kaysa sa tunay nila." Tumango ang tindera at ngumiti. Di bale, part-timer naman siya. Kaya, Madam White, nakapagdesisyon ka na ba sa alinman sa mga bilya dito? Gusto mo bang dalhin kita sa aktual na site? Oo, alis na tayo. Matapos tingnan ang paligid, bumalik sa main hall ang pamilya ng tatlo. Madam. Tuwang-tuwa si White, gusto niya ang bawat bilya sa lugar na ito. Mukhang excited din ang tindera. Naisip niya, salamat sa Diyos, iniwan ko ang mahirap na pamilya para sa mga taong ito. Mukhang magbebenta talaga ako ng isang vilya ngayon. Sa pag-iisip na ito, masigasig siyang nagbigay sa kanila ng ilang mungkahi. Gayunpaman, sumagot ang manugang ni Madam White, nakita na namin ang mga vilya, sa tingin ko ay medyo okay ang mga ito. Ngunit kailangan pa rin nating tingnan ang iba pang mga lugar para maihambing at mapag-usapan natin kung saan makukuha. Nagpanik si Madam White. Ano pa bang dapat pag-usapan? Sa tingin ko maganda ang vilya 12, gusto ko. Sumagot ang kanyang anak na babae, Ma, ano ang iyong pagmamadali? Kahit na gusto naming bilhin ito, kailangan naming ibenta ang aming lumang bahay. Hindi natin ito mabibili ngayon, saan tayo kukuha ng pera? Nagulat si Madam White. Ano? Ibenta ang lumang bahay. Di ba sabi mo binibili tayo ng asawa mo? Paano magkakaroon ng ganito kalaking pera ang asawa ko? Nang marinig ito, naging berde ang mukha ng tindera. Mga F***suckers, kayo lang. Naloloko sa lahat ng ito. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang malakas na palakpakan at mahinang musika mula sa kabilang panig ng bulwagan. Alam ng tindera na nabili na ang isa sa mga bilya. Lumingon siya at nabigla. Napagtanto niya na ang pamilya ni Alex ang napapaligiran ng maraming tao. Pumili na sila ng bilya. Si Madam White at ang kanyang pamilya ay tumitig din sa hindi makapaniwala. Agad siyang sumugod. Clara Sex, bumili ka talaga ng property. Pumili ka ng vilya sa lugar na ito. Saan ka nakakuha ng ganoon kalaking pera? Tumanggo si Claire. Binili ito ng aking manugang para sa akin. Hindi peke ang tseke na iyon, ako lang. Aksidenteng nalukot ito last time. Oh, nakabili na ba ang pamilya mo? Yung bilya sa tabi. Ang sa akin ay mukhang maganda, bilya 12 ba ito? Dapat mong makuha ang iyong mga kamay dito ngayon bago pa huli ang lahat.
Namutla ang mukha ni Madam White. Vilya 12. Ayoko masyado. Titingnan na lang natin ang iba. Pagkatapos ay nagmamadali silang lumabas ng bulwagan habang pinandilatan sila ng tindera habang sinisimulan niyang pagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ang bilya na binili ni Alex ay bilya 10 na nagkakahalaga ng halos 20 milyon. Mayroon itong panloob na pool at patio na binuo sa harap at likod. Isang magandang hardin din ang itinayo sa ibabaw ng balkonahe. Ito ay tunay na isang marangyang disenyo. Itinayo na ito para makalipat agad ang mga nangungupahan. Ang Villa 10 ay isa sa 3 pinakamagandang villa sa Senaport. Alam ng tindera na kikita siya ng 2% ng komisyon ng $400,000 kung magbebenta siya ng villa. Diyos ko! Nawalan ako ng 400,000 dahil sa katangahan ko. Congratulations, Kuya Alex. Ikaw na ang may-ari ng property na ito ngayon. Umiti ng malapad si Priscilla. Ibigay mo sa akin ang iyong identity card at irerehistro ko ito para sa iyo. Gayon din dahil binayaran mo ang buong halaga para bilhin ito, makakatanggap ka rin ng maraming regalo. Ipapadala sila sa bilya mo sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Alex ang kopya ng identity card ni Dorothy. Gamitin sa halip ang aking asawa, irehistro ito sa ilalim ng kanyang pangalan. Nasiyahan si Claire sa sagot nito, nakangiti habang nakatitig kay Alex. Ito marahil ang unang pagkakataon na ngumiti siya kay Alex noong nakaraang taon. Pagkatapos nun, dumiretso sila sa Villa 10. Kinuha ni Beatrice ang phone niya para kumuha mga larawan para maipadala niya ito sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, may lumabas na notification sa screen niya. Ito ay mula sa Zendaya fan group. Si Zendaya ay gumugol ng 2 oras sa isang hotel kasama ang isang misteryosong lalaki, ang mga larawan ay kasama rin sa artikulo. Tiningnan niya ang litrato at nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Ang misteryosong lalaki ay si Alex. Kabanata 427. Ramdam ni Beatrice ang pagpintig ng tenga niya, parang nagmalfunction ang utak niya. Kanya. Ang paboritong idolo, ang nag-iisang Zendaya, ay nagawa iyon sa kanyang bayaw. Siya. Hindi makapaniwala sa lahat. Paano ito nangyari? Paano? Tumingin siya sa tip para hanapin si Alex at napansin niyang nakatingin siya sa ilog mula sa balkonahe. Hindi siya gumagalaw ng kalamnan, mahirap sabihin kung ano ang iniisip niya. Hindi niya napigilan ang sarili at nagmamadaling lumapit. Anong tip dito? Ipaliwanag ito sa ako. Nabaluktot ang mukha ni Beatrice habang ipinakita niya kay Alex ang artikulo ng balita sa kanyang telepono. Anong meron sa ano? Napatingin si Alex sa kanya at nagsalubong ang kilay. Siya noon. Kinuha niya ang phone niya para basahin ang news article. Hindi siya makapaniwala sa nabasa niya, sobrang katawa-tawa lang. Ang larawan ay mula kagabi, isang larawan ng kanyang pag-alis sa The Hilton kasama si Zendaya. Gayunpaman, ang artikulo ay ganap na hindi totoo, ang lahat ay gawa-gawa. Sinabi nila na ang kanilang mga daliri ay magkakaugnay, na mapagmahal na nakatingin sa mga mata ng isa't isa. Sinabi nila na ang pagsinta ay nakaplaster sa kanilang mga mukha nang umalis sila sa silid ng hotel. Galit na galit si Alex. Isa lang siyang karaniwang tao kaya hindi siya masyadong mabala nito. Zendaya. Gayunpaman ay isang sikat na superstar. Marami sa kanyang mga tagahanga ay sumusunod sa anumang uri ng balita tungkol sa kanya. Kung may mga iskandalo, posibleng masira ang buong career niya. Noon, ang isang magandang babaeng bituin sa Hong Kong ay isa sa mga pinakamahuhusay na artista sa kanyang henerasyon. Ngunit ang kanyang buhay ay napunta sa shambles kapag siya ay nahuli tip sa isang iskandalo. F***herself na pabuntong hininga siya. Akala ni Beatrice na galit siya na nalantad siya. Kinuha niya ang phone niya at sinabing, na may pagkagalit, Rockefeller, paano mo nagawang pretuhin ang kapatid ko ng ganito? How dare you do? Ganyang bagay. Kalimaw ka ba? Sa tingin mo ba patatawarin ka namin dahil lang sa iyo? Pumili tayo ng Villa. Matigas ang mga mata ni Alex nang lumingon siya kay Beatrice. Mayroon tayong utak para sa isang dahilan. Gamitin ito. Anong ibig mong sabihin? At tinatawag mo ang iyong sarili na fan ng Zendaya. Paano ka maniniwala sa mga chismis na ilang hanggal? Binubuo ng paparazzi. Hindi ka takatakang tawagin ka ng mga hardcore fan na toxic.
Napakadali mong makumbinsi. Kung gayon paano mo ipapaliwanag ang mga larawan? Hindi ba ikaw? Hindi, ako ito. So umamin ka na. Anong inamin ko pa? Pakiusap, hindi ka lang isang walang isip na tagasunod, di ba? Gamitin mo minsan ang utak mo. Walang namamagitan sa akin at kay Zendaya. I had to meet up with a friend last night, kaibigan din nila si Zendaya kaya sumama siya. Iyon lang, ikaw na ang baalang maniwala sa akin o hindi. Maya-maya, tumunog ang phone ni Alex. Ito ay isang tawag mula kay Zendaya. Kinuha niya ito at sinabing, hello. Ang boses ni Zendaya ay nanggaling sa kabilang linya. Ginoo. Rockefeller, nakita mo ba ang artikulo ng balita tungkol sa atin? I'm terribly sorry, hindi ko akalain na masasangkot ka sa ganyan. Iskandalo. Kinasusuklaman ko ang mga taong nagsusulat ng mga ganitong artikulo para magkalat ng chismis. Matapos umalangaw-ngaw pabalik sa sasakyan ng kanilang mga kaluluwa na pagtanto ni Alex na may nararamdaman siya kay Zendaya. Pagmamahal ba? Wala siyang ideya, ngunit parang sumpa. Napanaginipan niya si Zendaya tuwing gabi. Huwag kang mag-sorry, pareho tayong inosente. Pero isa kang public figure, hindi ka ba maaapektuhan nito? Sumasakit ang ulo ni Zendaya. Medyo, kaya kita tinawag. Gusto kong humingi ng pahintulot mo para sa isang bagay. Para saan? Aalisin ng kumpanya ko ang mga chismis na may paunawa. Gusto naming i-claim na ikaw ang aking bodyguard. Ayos lang ba iyon? Ay, syempre ayos lang. Maraming salamat. Matapos ibaba ang tawag, napagtanto niyang nakatingin sa kanya si Beatrice na may pagtataka sa mukha. Nasaan tayo? Umanggo si Beatrice. Mas mabuting hindi mo niloko ang kapatid ko kung hindi kita mapapatawad. Pinilit ni Alex ang kanyang dila at hindi siya pinansin. Kaya lang ang tigre, tinawag siya ni Ana. Matapos ipaalam kay Claire ay umalis na si Alex sa bilya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 428. Napakahusay ng koponan ni Zendaya. Sa loob ng kalahating oras, naglabas sila ng notice para linawin ang mga chismis. Binanggit sa notice na binibisita lang nila ang isang kaibigan, ang babaeng reporter ng balita mula sa Sweden. Nilinaw din nila na bodyguard niya si Alex. Sa paliwanag na ito, nalinaw ang lahat. Bilang isang superstar tulad ni Zendaya, normal lang sa kanya na may kasama siyang bodyguard, lalo na pagkatapos ng mga assassin na nakasalubong niya sa concert. Bukod dito, kasama sa paunawa ang isang demanda upang idmanda ang paparazzi na nagpakalat din ng mga chismis. Napagpasyahan nilang alamin kung sino ito at idmanda sila sa limot. Si Zendaya ay bahagi ng pamilya Stormer sa Michigan kaya marami siya. Mga koneksyon. Nahanap niya kung sino ang paparazzi. Makalipas ang isang oras, ang paparazzi inamin sa publiko na sila ay gawa-gawa ng balita at kinuha ang mga larawan ng walang pahintulot upang maikalat ang naturang chismis para sa mga manunood. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang nakakagulat na balitang ito ay nawala ng walang kahirap-hirap. Pagtatapos ni Zendaya. Gayunpaman, ang pamagat na mask ay muling nagte-trend. Pagkatapos ng insidente, marami ang nagsisikap na hanapin kung sino si Mask, ngunit wala silang impormasyon tungkol sa kanya. Alam ng lahat na ang mga bodyguard ni Zendaya ay palaging babae. Si Mask ang unang lalaking bodyguard na nakita nila. Ito ay humantong sa maraming mga pagpapalagay. Lalo na sa mga fans. Sa loob ng fan group na kinabibilangan ni Beatrice, marami ang nanghuhula na si Alex ay Mask. Ang isa sa kanila ay isang medyo maimpluwensyang figure sa grupo, ang kanyang online na pangalan ay Missouri. Conan. Mayroon akong mga profesional na sinusuri ang larawang ito at ang video ng Mask. Ang taas nila. Halos magkaparehong halos 1 sentimetro ang pagkakaiba sa pagitan nila. Malamang hindi mo alam ito, ngunit ang teknolohiya ay napaka-advanced na ang facial. Ang pagkilala ay posible pa rin kapag may maskara. Magkapareho ang hugis ng mukha ng dalawa ang pagkakapareho ay hanggang 75%. Isa pa, na-analyze na rin namin ang body language nila. Maaaring hindi maintindihan ng marami sa inyong ngunit ito ay pareho sa pagtukoy sa sulat kamay ng isa. Lahat ay naglalakad at gumagalaw sa isang tiyak na paraan. Ang maskara at ang bodyguard na ito ay nakakagulat na magkatulad din sa aspetong ito.
99% sigurado ako na ang bodyguard na ito ay masked. Nang mabasa ang mga mensaheng ito, natigilan si Beatrice nang magsimulang tumunog ang kanyang mga tainga. Mas, sino ba ang nasa isip ko bawat oras ng araw, bayaw ko ba? Hindi. Mayroon pa ring 1% pagkakataon na hindi siya. Pero, paano kung siya talaga si Mas? Ano ang gagawin ko? Magkahalong emosyon ng Bamalot sa kanyang dibdib habang nakaupo sa sahig. Pakiramdam niya ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Beatrice, anong ginagawa mo? Kahit na ang sahig ay maayos na nakatile, hindi mo kailangang umupo dito. Halika, kumuha ng ilang mga larawan para sa akin, gusto kong ibahagi at ipagmalaki ito sa aking mga kaibigan. Si Beatrice gayunpaman ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada na para bang hindi niya naririnig ang isang salita na sinabi ng kanyang ina. Kasabay nito pumasok si Alex sa isang maliit na pub kasama si Ana. Hindi niya inaasahan si Ana. Isang alcoholic. Umiinom siya ng 1 subo ng alak at kumakain ng mani. Hindi rin siya mahinhin sa pag-upo, ang isang paa niya ay nakalagay sa isang stool habang siya. Umiling-iling ang isa na parang hindi siya makaupo. Aksidenteng nalaglag ni Alex ang isang mani at yumuko ito para kunin. Kaya lang nagulat siya sa nakita niya sa ilalim ng mesa. Makalipas ang 3 segundo, diretso siyang umupo. Hoy, bakit nakapalda ka ngayon? Ignorante si Ana, I can wear what I want. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang palda niya at napagtanto niya ang ibig sabihin ni Alex. Ibinaba niya ang kanyang binti, namumula ng husto. Sup, pervert ka. Ano pa ba ang makikita? Tumigil siya saglit at nagpatuloy. Nasaan ang mga gamit? Gusto niya ang reformed version ng Dragon Toss Martial Arts, nangako si Alex na tutulungan siya pagkatapos ng lahat. Matagal nang inihanda ni Alex ang lahat at naglagay ng ilang pirasong papel sa mesa. Sandaling binasa ni Ana ang ilang piraso ng papel. Noon lang nakatanggap ng tawag si Ana mula kay Sky. Ana, may intel kami sa clown. Nasaktan ng Steel Tower, bumalik ka na sa Villa. Kabanata 429. Ano? Biglang tumayo si Ana at nilagok ang buong tasa ng alak. Itinulak niya ang reformed version ng Dragon Toss sa kanyang bag at nagmamadaling lumabas. Ilang segundo pa, nagmamadali siyang pumasok at hinawakan si Alex sa braso nito. Nasaktan ng Steel Tower. Isa kang milagrong doktor, tama ba? Sumama ka sa akin at tingnan mo siya. Bago pa man makatanggi si Alex ay hinailan na siya nito diretso sa kanyang sasakyan at nagmadaling pumunta sa kanilang pansamantalang base. Ibinagsak ang pedal sa metal, si Ana ay nagmamadaling pumunta sa Serenity Villa. Napansin ni Alex ang marami pang miyembro ng Divine Constabulary sa pagkakataong ito. Nakapagbilang siya ng hindi bababa sa 10 o higit pang miyembro. Nandito rin si Ted Summers mula sa pamilyang Summers sa California. Gayunpaman, mukha siyang gulo. Siya ay natatakpan ng alikabok at ilang mga pinsala. Ang lahat ay tila labis na nabalisa, halatang nag-aalala. Si Ana ay may lubos na reputasyon sa Divine Constabulary. Habang naglalakad siya papunta sa mansyon, maraming bumati sa kanya sa daan na tinatawag siyang Tigress. Hindi maiwasang mapaisip ni Alex. Nagmula ba ito sa kanyang agresibong personalidad? Nahanap ni Ana si Sky sa gitna ng karamihan. Tinanong niya, Captain, kumusta ang Steel Tower? Malungkot ang ekspresyon ni Sky. MS. Sinusubukan ni Nanami na iligtas siya ngayon doon. Matapos mapansin si Alex, nagliwanag ang mga mata ni Sky. Alex, nandito ka rin. Alam niyang napakagaling ni Alex sa medisina. Si Wallace Yoke, ang kilalang doktor ng Imperial, ay sumamba rin kay Alex. Bilang apostol ng Dazzle, maaaring mailigtas ni Alex ang Steel Tower sa kabila ng kanyang kondisyon. Maya-maya lang ay bumukas ng malaki ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ng doktor at maskara ang lumabas sa silid na puno ng dugo. MS. Nanami, kumusta ang Steel Tower? Tanong ni Sky. Lumapit ang iba, sabik silang marinig din ang sagot ni Dr. Nanami. Gayunpaman, bumungad sa kanila ang masamang balita. Marahang umiling si MS Nanami. Paumanhin, ginawa ko ang aking makakaya. Ano? Steel Tower, siya. Gulat na gulat ang bawat tao sa bulwagan para bang naririnig nila ang sabay na pagdurog ng kanilang mga puso. Mariin na ikinuyom ni Sky ang kanyang mga kamao at sinuntok ang isang higanteng butas sa dingding sa tabi niya.
Ang ilan ay nagsimulang umiyak ng malakas. Sumandal si Ana kay Alex at kumagit sa balikat nito. Napasigaw si Alex sa sakit. Gayunpaman, walang pumapansin sa kanyang mga sigaw. Ang lahat ay nagmadaling pumasok sa silid, gusto nilang paalisan ang steel tower. Napabuntong hininga din si Alex. Noong una siyang pumunta rito, hinironggan siya ng steel tower. Siya ay isang bihasang manlalaban na nagsanay ng may malupit na puwersa. Kung hindi dahil sa hininga ng chi energy na ibinigay sa kanya ng kanyang ninuno, alam ni Alex na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Hindi niya inaasahan na sasalubungin ng kamatayan ang steel tower bago niya magawa. Steel tower. Ay, Steel. Kapatid ko. Steel was trying to save me, kaya pala siya sinaksak ng 7 beses ni Clown. Yun. Bastard. Hindi ko ito matatanggap. Ako dapat ang namatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa iwan tayo ni Steel. Iyak ng iyak ang isa sa mga miyembro habang maraming beses niyang binasag ang ulo sa sahig. Sa sobrang lakas ng emosyon, hindi mapigilan ni Alex na makiramay sa kanila. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na ang kaluluwa ng steel tower ay nasa kanyang katawan pa rin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang third eye upang tingnan ang kanyang chi energy. Kahit na nakahiga pa rin siya sa pansamantalang surgical bed. Ang kanyang enerhiya ay pareho pa rin ng buhay. Ulalas ni Alex. Teka lang, buhay pa ang steel tower. Ano? Buhay pa ba talaga siya? Nagkatinginan ang lahat at lumingon sa mga monitor na konektado sa steel tower. Ang buong screen ay natatakpan ng mga zero. Itinuturing pa ba itong buhay na tao? Tinanggal ni MS Nanami ang kanyang maskara at walang ekspresyon ng kanyang kaakit-akit na mukha. Tinapunan niya ng malamig na tingin si Alex. Huwag kang magbiro. Sumagot si Alex, hindi ako, may liligtas pa rin ang steel tower. Naging seryoso ang mukha ni MS Nanami. Nagdududa ka ba sa kakayahan ko bilang isang doktor? Sa tingin mo ba hindi ko kayang ibahin ang isang buhay na tao at isang bangkay? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 430. Agad namang lumapit si Sky sa kanya. Alex, buhay pa ba talaga ang steel tower? Pwede pa ba siya? Nailigtas. Sagot ni Alex, I think so. Mangyaring lumikas sa silid sa ngayon. Kung susubukan kong iligtas siya ngayon, baka magkaroon pa tayo ng oras para ibalik siya. Alam ni Sky na si Alex ay isang immortal doctor ayon kay Wallace. Kahit na naniniwala siyang lumipas na ang steel tower, nagbasya siyang hayaan si Alex na subukan ang kanyang makakaya sa pagkakataong ito. Agad niyang inutusan ng lahat na umalis para hindi magambala si Alex. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumabas ang lahat sa silid, isinara ang pinto sa likuran nila. Hindi nila maiwasang pagdudahan ang mga kakayahan ni Alex. Maliligtas ba talaga siya? Bakit parang kinakabahan ako? Masasabi ko kung ang isang tao ay buhay pa o hindi, alam mo ba? MS Nanami half coldly habang sinulyapan si Sky bago lumabas ng kwarto. Sabi ni Ana, Sky, galit yata si MS Nanami. Napabuntong hininga si Sky. I have to let Alex try no matter what. Kung sinabi ni Alex na pwede niya siyang ihatid. Pabalik, wala akong pakialam kung masaktan ko ang isang disipulo ng Hygeia Valley. Kung talagang makakarating ang steel tower. Bumalik sa amin, kung gayon hindi iyon magiging issue. Sa tingin mo babalik siya? Ipaubaya natin iyon sa tadhana. Sa mismong sandaling ito, iniligtas ni Alex ang steel tower gamit ang Bell Evans Soul Jinx mula sa Ultimate Book of Medicine. Ito ang pinaka-misteryosong kasanayan na ginagamit ng mga spirit doctors. Walang karaniwang doktor ang may kakayahang isipin ang gayong kasanayan. Ang paggamit ng Jinx na ito ay lubhang nakakapagod, parehong pisikal at mental. Bukod dito, dahil sa kawalan ng karanasan, kung si Alex ay gagamit ng ganoong Jinx ng pilit, siya ay nasa panganib din. Gayunpaman, nararamdaman niya ang matibay na ugnayan sa pagitan ng lahat ng miyembro ng Divine Constabulary ngayon lang. Natanggap ang Ultimate Book of Medicine, alam niya na kailangan niyang subukan kahit papaano. Hindi niya inisip na ilagay ang sarili sa panganib. Isang misteryosong anteng-anteng ang lumipad sa itaas ng ulo ng steel tower. Kuminga ng malalim si Alex at nagsimulang tumutok, inilipat ang kanyang chi sa kanyang mga daliri. Isa-isa niyang sinundot ang bawat pressure point sa katawan ng steel tower.
Ang muling pagkabuhay na ito ay nangangailangan ng Alex na sumundot sa 108 puntos upang matagumpay na makumplito. Lumipas ang 30 minuto. Pagkatapos 60 minuto. Makalipas ang kabuoang 2 oras, nagsimulang magpanik ang lahat ng nasa labas ng silid, ngunit walang lumabas sa silid. Maging si MS Nenami ay bumalik sa bulwagan at umiling. Captain Sky, dapat kang pumasok at tingnan. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Doon. Walang isang tao sa Earth na ito na maaaring buhayin ng isang taong may utak. Patay. Kung mayroon siya ay dapat na Diyos at ako ay luluhod sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at may lumabas sa kwarto. Alam ni MS Nenami na si Alex iyon ang nabigong iligtas ang Steel Tower. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahan. Isang lalaki na kasing gawa ng Steel Tower ang lumabas ng kwarto, inaalalayan ang sarili sa frame ng pinto. Steel Tower. Banal na si Asterisk P. Hindi ako nag-hallucinate, di ba? Steel Tower talaga. Ikaw ay buhay. Nako, salamat sa mga bituin, nako, salamat Diyosa ng awa. Sisiguraduhin kong mag-donate ng 1 milyon sa inyong mga templo bukas. Sumugod pa ang isa sa kanya, gustong yakapin ang Steel Tower. Sumugod din si Sky, ngunit itinulak niya ang miyembro at sinabing, Steel Tower na lang. Gumising ka na, mahina pa rin siya, wag kang padalos-dalos. Si MS Nenami naman ay nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Siya ay 100% sigurado na ang Steel Tower ay namatay, ngunit narito siya, nakatayo sa harap nila. Ito ay literal na binabaligtad ang kamatayan. Paano nagawa ng lalaking iyon? Nasaan si Alex? Tanong ni Ana. Nabawi ng kaunting lakas ang Steel Tower at itinuro ang silid. Siya. Dapat tingnan niyo siya. Napatingin ng lahat sa loob at napagtantong nakahandusay si Alex sa sahig, hindi gumagalaw. Ano? Alex. Nagmamadaling lumapit si Ana at niyakap siya. MS. Nenami, pakiusap. Halika at tingnan. Anong nangyari sa kanya? Kabanata 431. Nagising si Alex na nakahiga sa isang malaking kama. Purong puti ang mga bedsheet, puti rin ang kisame. May isang babae din na puro puti ang damit sa kwarto. Nasaan ako? Nasaan ang mga damit ko? Gustong umupo ni Alex, ngunit napagtanto niya na ang kanyang ulo ay talagang sumasakit at ang kanyang ulo. Kakaiba ang pakiramdam ng katawan. Maya-maya lang may kamay na ipinatong sa kanyang noo na pilit na itinulak siya pabalik sa kama. Tumigil ka sa paggalaw. Ang babaeng nakaputi ay ang babaeng doktor na nagngangalang Nenami. Nakasuot siya ng puting damit ng doktor, puting cap at isang pares ng puting sapatos. Ang kanyang balat ay kasing puti rin ng nyebe. Siguradong nahuhumaling siya sa kulay puti. Napagtanto ni Alex na maraming pilak na karayom ang natusok sa kanyang katawan. Kung siya ay bilangin ng mga ito, magkakaroon ng hindi bababa sa 100 sa kanila. Ginawa niya itong isang porcupine. Kasama nila. Ano ang ginagawa mo sa akin? Sumagot ang babae, noong iniligtas mo ang Steel Tower, nawalan ka ng malay dahil sa pagod. Ang iyong kalagayan ay kakilakilabot at ang iyong lakas ng pag-iisip ay halos maubos. Maaari kang mamatay anumang oras. Kaya nga ginagamit ko ang damage reversal acupuncture para pagalingin ka. Tinutusok pa ni MS Nenami ang mga pilak na karayom kay Alex. Ang kanyang mga pilak na karayom ay ibinuhos sa isang herbal na solusyon, ang pabango ay medyo kakaiba. Ilang singhot si Alex at nagulat siya. Ito ay isang katas ng isang ginseng na hindi bababasa. 500 taong gulang. Mahinahong sagot ni MS Nenami. Matangos ang ilong mo. Ganito dapat ang normal niyang pag-uugali. Uminto siya at sinabing, ikaw ba talaga ang apostol ni Dazzle, ang spirit doctor? Ginamit mo ba ang Bell Eben Soul Jinx para iligtas ang Steel Tower? Natigilan si Alex. Alam mo rin. Umiling si MS Nenami. Ayoko pero narinig ko na. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, sige, magpahinga ka. Babalik ako pagkalipas ng 1 oras para kunin ang mga karayom sa iyo. Maghintay. Tawag ni Alex sa kanya. Nakahiga ako dito na parang porcupine dahil sa'yo. Hindi ako makagalaw. Pwede bang manatili ka at kausapin ako? Paumanhin, hindi ako nakikipag-usap. Marami akong ginagawa.
Pagkatapos umalis siya ng hindi lumilingon. Nagsisimula ng mainas si Alex. Buti na lang may pumasok kaagad pagkaalis ng doktor. Pumasok si Ana na may dalang 2 bote ng alak. Ikaw ay gising. Gusto mong uminom kasama ko. Pinanlakihan siya ng mata ni Alex. Alcoholic ka talaga. Tingnan mo lang ako, pwede ba akong uminom ng ganito? Hindi ito pinansin ni Ana at uminom ng mag-isa. Mabilis na lumipas ang 1 oras habang nag-uusap. Nakuha ni Alex ang ilang impormasyon sa pagkakakilanlan ni MS Nanami. Siya ay isang disipulo mula sa Hygeia Valley. Ang Hygeia Valley ay isang lugar para sa mga lunas at gamot. Ang mystical na pinagmulan nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa ika-10 siglo. Bawat disipulo mula sa Hygeia Valley ay napakahusay sa medisina at maaari rin silang gumawa ng gamot mula sa simula. Nalaman din ni Alex na ang nanakit sa Steel Tower ay isang skilled fighter na nagngangalang Clown. Ang taong ito ay hindi lamang sanay sa martial arts, siya ay isang mystic rank fighter, siya rin ay nagtataglay ng kakaiba at mahiwagang pag-atake. Siya ang maalamat na gold detector, ngunit siya ay karaniwang tinutukoy bilang isang Tomb Raider. Ang Divine Constabulary ay itinalaga upang arestuhin ang taong ito dahil ni-raid niya ang napakahalagang libingan. Napuno ito ng maraming mahahalagang pambansang kayamanan na kailangan na nilang kunin. Nagulat si Alex. Nahuhuli mo rin ang mga Tomb Raider. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Ana at umupo sa gilid ng kama. Nakaubos na siya ng 2 bote ng alak at bahagyang namula ang mukha niya, pero lasing pa siya. Iyan ang ginagawa ng Divine Constabulary. Sinusubaybayan namin ang bawat panganib o hadlang siya. Sabi niya at nagsalubong ang kilay. Ano ito? Kakaiba ang pakiramdam ng kama na ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 432. Bahagyang nakaramdam ng inis si Alex. Hindi kakaiba ang kama, nakaupo ka lang sa kamay ko. Medyo inis din si Ana. Gusto mo ba ang nararamdaman mo? Sumagot si Alex, medyo. Nag-uusap ba kayong dalawa? Pumasok si MS Nanami at tumingin sa dalawa ng may walang ekspresyon ng mukha. Tinuloy niya ang pagbunot ng lahat ng karayom sa katawan ni Alex isa-isa. Oras. Makalipas ang 10 minuto, nakilala ni Alex ang Steel Tower. Agad namang lumuhod ang malaking lalaki kay Alex. Kuya Alex, binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ikaw na ang boss ko simula ngayon. Umiti nang walang pakialam si Alex. Lahat tayo ay magkakapatid sa Divine Constabulary, hindi mo kailangang gawin ito. Iniisip niya kung ang lahat ng nasa Divine Constabulary ay ganito kamahabag sa isa't isa. Gayunpaman, alam niyang tiyak na malapit ang mga miyembro ng koponan ni Sky. Si Alex na naboycott ng Rockefellers mula pagkabata ay gustong-gusto ang kapaligiran ng pagiging nasa isang malaking lugar. Pamilya. Hindi niya alam na hindi siya nauugnay sa alinman sa mga Rockefeller hanggang kamakailan lamang. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang kahon. Naningkit ang kanyang mga mata nang mapansin ang malakas na enerhiya ng Chi na nagmumula rito. Itong Chi noon. Mas malakas kaysa sa naramdaman niya sa kanyang mga Jade. Ano yan? Hindi maiwasang magtanong ni Alex. Iyan ang ilan sa mga kayamanan ng libingan na nakuha namin mula sa Clown, sabi ni Ana. Pero sa tingin ko ilan lang sa kanila ang may archaeological value, yung iba walang kwenta. Ipapadala namin ito bukas. Natukso si Alex. Pwede ko bang tingnan? Sagot ni Ana, syempre kaya mo. Alam mo ba kung paano makilala ang mga antigo? Napangiti si Alex. Medyo interesado lang ako. Noon, mahilig din sa mga antigo ang kanyang ama na si William. Siya ay nagtago ng isang malaking koleksyon ng mga ito pabalik sa manor. Dahil sa inspirasyon ng kanyang ama, sinubukan din ni Alex na mag-aral ng arkeolohiya. Gayunpaman, nagpapanggap lang siyang alam ang kanyang mga gamit. Ilang beses siyang na-scam sa huli. Pagkabukas ng kahon ay yumuko si Alex at inilabas ang mga gamit. Karamihan sa kanila ay gawa sa tanso, ngunit ang ilan ay gawa sa ginto at jade. Gayunpaman, kahit na sa kanyang kapangyarihan, masasabi lamang niya na ang mga kayamanan ng libingan ay talagang mga antigo, hindi kung saan sila nanggaling. Hindi naman siya naghahalongkat sa kahon para siyasatin ang mga antik, gusto lang niyang hanapin ang pinagmulan ng Chi. Ilang segundo lang, nalaman niyang galing ito sa isang tansong lata.
Nang tumagilid ito, isang itim na tumpok ng putik ang nahulog mula sa lata. Banal na F***C. Paanong ang tumpok ng putik na ito ay umaapaw ng napakalakas na chi? Inigop ni Alex ang ilang chi mula sa putik at agad na naramdaman ang pagsigla ng chi sa kanyang katawan. Ano ang ginagawa ng isang tumpok ng putik dito? Pinulot ito ni Ana at itinapon sa basurahan. Nagulat si Alex ngunit nagpasya siyang huwag magsalita tungkol dito. Ibinalik ang mga antik sa loob, umiling siya. I'm not skilled enough, kaya hindi ko kaya. Sabihin kung saan galing ang mga anti-gang ito. Ngunit alam ko na ang mga ito ay ginawa libu-libong taon na ang nakalilipas. Magagawa mong ibenta ang mga ito sa murang halaga sa isang auction. Isinara ni Ana ang kahon at sinabing, interesado ang Cultural Relics Department sa mga ito, kaya sinabi nila sa amin na ibigay ito sa kanila. Salamat sa Diyos na nailigtas mo ang Steel Tower, kung hindi, mawawala sa amin ang isa sa aming pinakamahusay na manlalaban. Tiyak na matatalo tayo sa labanan ng 12 koponan. Labanan ng 12 koponan. Ito ay karaniwang labanan sa pagitan ng 12 koponan sa Divine Constabulary. Kakailanganin namin na tulungan mo kami pagdating ng panahon. Pagkatapos nilang mag-usap, si Alex ay nakatanggap ng tawag mula kay Dorothy na nagpapaalala sa kanya na umuwi para sa hapunan. Ang pagbili ng 20 milyong dolyar na bilya ay tiyak na isang bagay na dapat ipagdiwang kaya't nagpasya silang magkaroon ng hapunan ng pamilya. Nagpaalam si Alex sa mga miyembro ng Divine Constabulary. Bago siya umalis, sinabi ni Alex, mukhang puno ang basurahan, itatapon ko ito para sa iyo. Dumating ang Steel Tower para tumulong. Hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kagulo, boss. Hayaan mo akong gawin ito. Sinaman siya ng tingin ni Alex. Kanina ka lang nabuhayan, magpahinga ka na. Kinukuha ko lang dahil lalabas na ako. Sige, pwede kayong mag-chat, aalis na ako. Ipinatawag ako ng aking asawa para sa hapunan. Nagtawanan ng lahat kasama niya. Makalipas ang 10 minuto, kinuha ni Alex ang tumpok ng putik sa trash bag at pinagmasdan ito. Lubusan. Hindi ba ito ay isang tumpok lamang ng dumi? Kabanata 433. Pinasakay ni Ana si Alex nang sumugod sila sa Serenity Villa kaya kailangan niyang sumakay ng taxi. Bumalik sa Essex Villa. Bagamat nakabili na sila ng bagong villa at lahat ng gamit nila, ay nasa dati nilang lugar. Kaya naman, bumalik sina Claire at Beatrice. Habang pauwi, patuloy na sinisinghot ni Alex ang China umaagos mula sa bante ng putik. Nagkataon na napansin ng driver ng taxi ang kanyang pag-uugali at labis na ikinagulat ni Alex. Akala niya ay isa siyang baliw. Kay pare, pwede bang magbayad ka muna? Ang driver ay nag-aalala na siya ay gagawa ng libreng trabaho kung si Alex ay walang perang pambayad mamaya. Nagdadrive ka pa rin, gusto mo ba akong magbayad ngayon? Sabi ni Alex nang hindi inangat ang ulo. Sira ang makina ko kaya bibigyan na lang kita ng discount. $80 ang magagawa. Kung hindi ka makapagbayad, mangyaring lumabas sa aking sasakyan. Malapit na akong umalis sa trabaho. Sige, kahit ano. Dito ka na. Inihagis sa kanya ni Alex ang $100 na papel at nagpatuloy sa pagsinghot sa tumpok ng putik. Ang enerhiya ng chi sa loob nito ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan na pumupuno sa kanyang kaibuturan. Nang pinuhin niya ang kanyang gitnang enerhiya core, karamihan sa kanyang chi ay naubos. Gayunpaman, naramdaman niyang napuno ang kanyang kaibuturan sa loob lamang ng ilang segundo. Anong kayamanan? Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Hindi niya maiwasang bumulong. Kanyang sarili, nagbibigay papuri sa putik. Pinagmasdan siya ng driver mula sa rear view mirror. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Kasama si Alex. Anong baliw, may malubha siyang sakit? Makalipas ang 40 minuto, dumating si Alex sa Essex Villa. Sa sandaling ito, ang putik sa kanyang kamay ay hindi na umaagos kasama si Chi na nagiging isang tumpok na lamang ng putik bagamat bahagyang masiksik. Noong una ay gusto niya itong itabi ngunit ibinalik niya ito sa kanyang bulsa pagkatapos. Saglit na nagmumuni-muni. Pagpasok sa villa, nagulat siya nang makitang naglalaba at naghihiwa ng gulay sa kusina si Beatrice. Naka-shirt siya at naka-hot pants, parang alam niya talaga ang ginagawa niya. Ito ay isang kaaya-ayang tanawin para sigurado. Bahagya siyang natigilan, nakatayo sa pintuan ng kusina at nakatitig sa kanya.
Bueno, ang araw ay dapat na sumikat mula sa kanluran ngayon. Napansin na ni Beatrice si Alex sa gilid ng kanyang mata. Bigla siyang nakaramdam. Mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang tiyan. Sigurado siyang si Alex ay mas base sa mga fan-day-ores ng grupo. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang pagmamahal ko. Anong gagawin? Oh no, anong gagawin ko? Masyadong mahirap ito. Sa kaba na bumabalot sa kanyang isipan, hindi niya sinasadyang naputol ang kanyang daliri gamit ang kutsilyo. Ah! Pulalas niya tumutulo ang dugo sa cutting board. Lumapit si Alex at hinawakan ang kamay niya, pinabuhusan ito ng tubig. Kung hindi ka marunong maghiwa ng gulay ng maayos, bakit mo ito ginagawa ng napakabilis? Ako. Sa paghawak ni Alex sa kanyang kamay, naramdaman ni Beatrice ang kanyang sarili na nag-aapoy, ang kanyang isip. Naging ganap na blanko. Gusto ko lang tumulong. Ma'am, at maganda iyan. Ngunit kailangan mong mag-ingat kapag gumagamit ng kutsilyo, puno ito ng mga mikrobyo. Maglagay ng ilang iodine solution at bendahe ito. Tumakbo ka na ngayon. Alex, ako. Makakatulong talaga ako. Pwede bang huwag mo akong itaboy palabas ng kusina? Mahinang sabi ni Beatrice. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Alex na may hindi tama. Ito pa rin ba ang bossy, bastos na Beatrice na kilala ko? Napeses kaya siya? Ito ba ang epekto ng pagbili ng Vilya? Sa pag-iisip tungkol dito, hiniling niya na mas maaga siyang bumili ng Vilya. Sige, gamutin mo muna ang mga sugat mo. Maaari mo akong tulungan mamaya. Pagkaalis ni Beatrice, nilainggan ni Alex ang mahahabang binti nito. Nagtatatalon siya sa tuwa. Pakiramdam ni Alex ay parang panaginip lang ito, sobrang hindi totoo. Ito ay dapat na maging isang magandang bagay, tama. Hoy, mangyaring huwag magsuot ng gayong maikling pantalon, okay. Napahinto si Beatrice sa kanyang paglalakad, namumula ang kanyang pisngi. Sinuot ko ito ng kusa. Kung ganoon, subukan mong huwag akong tingnan. Sa kabilang banda, ang Rockefellers ay ganap na nawala ng pag-asa. Sa loob lamang ng kalahating buwan, kailangan nilang magplano ng isa pang libing. Sa pagkakataong ito ay nagluluksa sila sa pagkamatay ni Spark. Sa pagtingin sa kanyang patay na anak, si John ay mukhang mas matanda pa siya ng 10 taon. Siya talaga. Misteryosong umiiyak si Olivia at ilang beses nang nahimatay sa gulat. Ang tanging naisigaw niya ay ang paghihiganti. Gayunpaman, ayon sa pulisya, patay na ang salarin. Ang tanging bagay na kainahinala ay ang bodyguard ni Spark ay nawala, siya ay wala kahit saan. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 434. Alex, ikaw ba yan? Dapat ginawa mo ito. Mag-isang nakaupo si Carol sa sulok ng bulwagan, bumubulong sa sarili. Ang kanyang tingin ay ibinabangon nito sa dugo na parang hayop. Walang nakakaalam na si Carol ang utak sa likod ng ideya ng pakikitungo kay Beatrice. Siya ang nakahanap kay Mona at sa iba pa para mag-ambag din dito. Gayunpaman siya ay hindi kailanman nasangkot sa buong proseso, pinapayuhan lamang si Spark na kumilos. Pagkatapos ng 10 araw sa kulungan, mas naunawaan niya ang katotohanan. Alam niya na kailangan niyang itago ang kanyang mga landas ng mas mabuti mula ngayon. Tulad ng sandaling ito, naisip ng lahat sa pamilya na si Jefferson iyon. Na pumatay kay Spark. Siya lamang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari, ngunit nagpasya siyang itago ito sa kanyang sarili. Ganyan ka ba talaga nagmamalasakit kay Beatrice? Magpapatay ka para sa kanya. Dapat magsaya tayo kung ganoon. Pumayo si Carol at bumalik sa kwarto niya. Nag-install siya ng VPN at nagpadala ng text, malamang patay na ang anak mo, Harry Trump din. Ang pumatay sa kanila ay si Beatrice Essex. Kasabay nito, ang mga pamilya ni Mona at Harry ay nagsama-sama. Nag-aaway ang dalawang pamilya na parang hayop. Noon lang nakatanggap ng text message ang ama ni Mona na si Ray Wise. Agad siyang tumalon pagkabasa nito. Namatay ang anak ko. Patay na siya. Pinatay ni Beatrice Essex ang anak ko. Patay na rin si Harry. Pinatay niya sila. Ano? Paano mo malalaman iyon? Nataranta na ang dalawang pamilyang ito nang mawala ang kanilang mga anak. Sa text message na ito, sa wakas ay nagkaroon na sila ng target, si Beatrice Essex. Tama. Kaklase ng anak ko si Beatrice pero hindi sila close. May pinag-awayan silang lalaki.
Now that you mention it, hindi ba sabay silang lumabas sa iisang araw? Hahanapin daw nila kung sino man ang masked guy na iyon. Pero ngayon nawala sila sa gabi. Lahat ng iba ay nawala maliban sa kanya. Siya. Siguradong pinatay sila. Paladkarin natin siya palabas. Alam ko kung saan siya nakatira. Ang grupo ng 10 o higit pang mga tao ay sumugod sa Essex Villa, galit na galit. Ding, dong, ding, dong. Galit na tumunog ang doorbell. Si Claire, nakaka-dinner pa lang, ay nakatingin sa mga litrato ng bago niyang villa noon. Siya. Umalis sa kanyang upuan at masayang naglakad papunta sa pinto. Biglang sinipa yung pinto. Napasigaw si Claire nang matamba siya sa pinto, bumagsak ng husto sa lupa. Bago pa siya makapag-react, isang galit na mandurumog ang pumasok na may hawak ng mga paniki. Si Dorothy ay sumugod upang tulungan ang kanyang ina na makatayo at sumigaw. Sino ka? Ano ang sinusubukan mong gawin? Seek off. Sinipa ng isang lalaki si Dorothy sa tiyan. Ang sakit ay naging sanhi ng paglabas niya sa malamig na pawis. Nasaan si Beatrice Essex? Ibigay mo yung B*stick na yan. Ayan. Siya yun. Nakilala ng ina ni Mona si Beatrice. Agad niyang napansin ang paglabas niya ng kusina para tingnan kung ano ang kaguluhan. Ang grupo ay sumugod sa kanya na parang mga toro, hinawakan siya sa buhok at iniipit sa lupa. Lahat sila ay nakipaggang at binugbog siya ng paulit-ulit. B*stick ka. Sabihin mo sa akin, nasaan ang aking anak na babae? Anak ko rin. Pinatay mo ba sila? Mamamatay tao ka. Pagbabayaran kita sa ginawa mo. Napuno ng pagkabigla si Beatrice, ang tanging nagawa niya ay yakapin ang kanyang ulo. Ewan ko. Ayoko talaga. Alex. Tulong. Alex. Agad namang lumabas si Alex na nasa banyo. Wala na siyang panahon para hilahin pa ang zipper ng pantalon niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mga ina suckers. Pinaandar niya ang kanyang chi at pinadala ang lalaking bumugbog kay Beatrice ng pinakamasakit, lumipad na may isang malakas na sampal. Sa paghampas ng parehong braso, lahat ng iba ay napaatras dahil sa puwersang nagmumula sa kanyang chi. Alex. Napakapit si Beatrice kay Alex, hindi mapigil ang humagulgol. Kumapang muli ang ina ni Mona sa kanyang mga paa at sumigaw. Maaaring lumaban ang lalaking ito. Dapat nga. Siya ang pumatay sa anak natin para sa B*stick na iyon. Sabay natin siyang bugbugin. Ang isa sa mga tiyuhin ni Harry ay isang manlalaban din. Sigaw niya at itinaas ang kanyang paniki, handa ng bagsakan si Alex sa ulo. Maya-maya lang ay nakaramdam siya ng lamig sa likod ng kanyang ulo. Tumingon siya at napagtanto na ito ay isang baril na nakahawak sa kanyang ulo ng isang malamig at mahigpit. Babae. Si Anna Coleman iyon. Kabanata 435. Nagulat ang lahat sa biglang pagsulpot ng babaeng ito. Bukod dito siya ay may hawak na baril. Agad na kumalma ang lalaking nakatutok ang baril sa ulo. Inis siya. Sabi, sino ang sinusubukan mong takutin gamit ang isang peking F***sting gun? Hilahin ang gatilyo, maglakas loob ako sa iyo. Eto, barilin mo ako sa mukha. Wala ka bang lakas para hilahin ang gatilyo? Bang! Isang malakas na putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa sala. Tumating pa rin ang berdeng usok sa labas ng bibig. Makalipas ang ilang segundo, tumili ang lalaki at niyakap ang nagdudugo nitong hita. Bumagsak siya sa lupa at napasigaw sa sakit. Nabaril ako. Ang paa ko. Ang lahat ay nagyelo sa lugar, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Anna. Ano ba ang sinisigaw mo? Ikaw ang naging. Sinabi sa akin na hilahin ang gatilyo. Masaya ka na ba ngayon? Tumayo kayong lahat. Ano ba kasing ginagawa mo? Isa ba itong homicide? Sinong nagbigay? Ikaw ang mga bola upang gawin ang isang bagay. May death wish ba kayo guys? O sa tingin mo ba ay masyadong walang laman ang mga jail room sa California? Nauutal na sabi ng ina ni Mona. Ikaw, sino ka? Ikaw. Ilegal kang armado. May binaril ka pa. Dapat ikaw ang nasa kulungan. Sino nagsabi sa'yo niyan? Ako ay isang opisyal, syempre ako ay legal na armado. Ikaw, sa kabilang banda, ay nanloob sa pag-aari ng isang tao at binugbog ang mga inosenteng sibilyan.
Ito ay isang sinadya na pagpatay, dapat kayong lahat ay arestuhin dahil sa mga krimeng ito. Nagkatinginan ang grupo na kinakabahan. Maya-maya lang, may nagsalita. Bulls asterisk T. Nandito kami para arestuhin ang isang mamamatay tao. Siya. Siya ay isang mamamatay tao. May pinatay si Beatrice Essex. Ang aking anak na lalaki at ang kanilang anak na babae. Kaya nga nandito kami para ipadala siya sa police station. Paanong krimen iyon? Naging malamig na naman ang tingin ni Ana. Siya ang mamamatay tao. Nasaan ang patunay mo? Tingnan mo, ito ang patunay. Ipinakita sa kanya ni Ray ang text message. Malamig na tumawa si Ana. Tinatawag mo itong patunay. Sino ang nagpadala sa iyo ng text message na ito? Kaya ang magpakita sila bilang saksi. Napasulyap din si Alex sa mensahe. Nakataas ang isang kilay, sinabi niya kung maaari mong akusahan ng isang tao ng pagpatay sa isang text lamang. Kung gayon, magpapadala ba ako sa iyo ng isang text na nagsasabi sa iyo na pinatay mo ang iyong sariling anak na babae? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi nagatubili si Alex na sampelan si Ray sa mukha na pinalipad siya sa lupa. Ikaw, paano mo siya masampal? Ang ina ni Mona, si Mary Wise, ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Paanong hindi ko magagawa? Malamig nang umiti si Alex. Pumasok ka sa bahay ko, binugbog ang asawa ko at ganan at sinubukang patayin ang aking hipag. Hindi ko lang siya sasampalin, papatayin ko rin siya, maniwala ka man o hindi. Ikinalulungkot ko na ang iyong mga anak ay nawala. Gayunpaman, ikaw ang may kasalanan. Maling akusasyon sa aking pamilya. Sabi ni Mary, sino pa kaya iyon? Siya lang ang maayos at buhay sa grupo nila. Sumagot si Ana, iimbestigahan ng husto ng pulisya ang kasong ito. Gayunpaman, talagang isang krimen ang paghihiganti sa sinumang sa tingin mo ay may kasalanan. Gaano katagal bago mo makumplito ang investigasyon? Nagsalubong ang kilay ni Ana. May tatawagan ako. Tumawag si Ana at pinapunta si Tony. Nang makarating si Tony at ang kanyang mga tauhan sa Essex Villa, napansin nila ang malaking grupo ng mga tao. Bahagyang nena si Tony. Kayo ulit. Ano ang sinusubukan mong gawin? Pumunta ka sa aming mga opisina at gumawa ng isang buong kaguluhan at ngayon ay pumasok ka sa bahay ng isang tao at binugbog sila. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ito? Sa tingin mo ba hindi ka namin huhulihin? Agad na ipinakita sa kanya ni Ray ang text at buong kumpiyansa na inakusahan si Beatrice bilang mamamatay tao muli. Baliw ka ba? Ito ay isang text lang. Paano ka nakakasigurado na siya ang pumatay sa anak mo? Patay ka na ba sa utak?